Nuggets hindi pumayag sa gusto ni Valanciunas mananatili sa Denver. Bronny James nagpakitang gilas sa Summer League at Kelly Ware kaya pala hindi isinuko sa Durant trade, mabangis pala maglaro. Magpapatuloy ang Denver Nuggets sa nakabinbing trade para kay Jonas Valanciunas at balak nilang tuparin ang kanyang kontrata ayon sa unang ulat ni Mark Stein sa kabila ng mas mataas na offer mula sa Greek club na Panathinaikos at interest ng player na makapaglaro sa Europe. Ipinagpalit ng Nuggets si Dario Saric sa Sacramento Kings at nakuha si Valanciunas bilang backup kay Nikola Jokic para punan ang mahalagang pangangailangan sa likod ng 3 beses na NBA MVP. Si Valanciunas, isang 33 taon na tubong Lithuania, ay di umano'y nag-iisip ng bumalik sa malapit sa kanyang tahanan, ngunit kinakailangan munang makakuha ng buyout upang makalipat sa Europe. Iniulat na ipinaalam na ng Nuggets sa mga kinatawan ni Valanciunas na hindi nila siya palalayain sa kanyang kontrata sa NBA. Nakuha ng Denver ang kanyang kontrata sa nasabing trade at may kontrol sila sa loob ng 2 taon na nagkakahalaga ng $20 milyong. Handa umano ang Panathinaikos na mag-offer sa kanya ng mas malaki 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng $36 milyong. Kung maglalaro si Valanciunas sa ibang bansa, ito ang magiging unang pagkakataon mula noong dalhin siya ng Toronto Raptors mula Lithuania. Unang naglaro siya ng 4 na season bilang professional sa Lithuania bago ginamit ng Raptors ang kanilang karapatan sa kanya matapos siyang kunin bilang number 5 overall pick sa 2011 NBA Draft. Hindi ito ang unang pagkakataon na humadlang ang isang NBA team sa intensyon ng isang player na lumipat sa ibang bansa. Noong nakaraang off-season, hindi pinayagan ng Charlotte Hornets si Vasily Hemicic na bumalik sa Europe at pinanatili siya sa roster hanggang sa trade deadline. Ipinagpalit siya sa Phoenix Suns na kalaunan ay ibinalik siya sa Charlotte bago muling ipagpalit sa pagkakataong ito sa Milwaukee Bucks. Si Valanciunas na may taas na 6'11" ay nagtala ng average na 10 puntos at 7 rebounds sa loob ng 18 minuto kada laro noong nakaraang season. Inaasahan siyang magbibigay ng matatag na kontribusyon mula sa bench at maaaring magsilbing pansamantalang starter kung kinakailangan. Regular starter siya ng mahigit 1 dekada hanggang sa bumaba ang kanyang papel bilang reserve player noong nakaraang season para sa Kings at Washington Wizards kung saan 21 lang ang naging panimulang laro sa 81 pinaglaruan. Noong huli siyang naging full-time starter, nagtala siya ng 12 puntos at 8 rebounds kada laro. Naabot niya ang double-double average sa 4 na sunod na season sa rurok ng kanyang career. Sa pagpapanatili kay Valanciunas, maiiwasan ng Nuggets ang pagpasok sa free agent market. Si Al Horford ang itinuturing na top option sa mga available na big men ngunit matagal nang inuugnay sa Golden State Warriors. Si Mo Wagner naman ay nawala sa listahan matapos pumirma ng 1 taon na kontrata upang bumalik sa Orlando Magic. Sa sumunod na balita naman, nagsimula na ang Summer League at kasalukuyang nasa kasagsagan na ito, kaya't abalang-abala ang mga fans sa pagsubaybay sa mga batang players na magpapakita ng kanilang husay sa mga susunod na linggo. Nagsimula na ang NBA's California Classic at nakapaglaro na ang Los Angeles Lakers. Sa kanilang unang laro, hinarap nila ang Golden State Warriors, ngunit may isang kilalang mukha na hindi nakita sa court. Si Bronny James na papasok sa kanyang 2nd taon sa liga ay hindi naglaro sa unang laro ng Lakers, ngunit aktibo na siya sa kanilang 2nd laban kontra Miami Heat. Agad siyang nagparamdam matapos niyang kumawala sa fast break at kumabig ng isang malakas na dunk. Marami ang sabik na makita kung paano maglalaro si James sa kanyang 2nd Summer League stint. Noong nakaraang taon, mabagal ang naging simula niya, ngunit habang tumatagal ang mga laro, mas nagmumukha siyang kumpiyansa at komportable. Sa kabuuan ng Summer League noong nakaraang taon, nagtala si James ng average na 7 puntos, 3 rebounds, 1 assists at 1 steals habang may shooting percentage na 32% sa field at 13% sa 3-point line. Katulad ito ng kanyang naging takbo sa NBA. Mabagal sa simula ngunit unti-unting umaangkop habang umuusad ang season. Bago magsimula ang kanyang pangalawang Summer League, nagbahagi si James ng kanyang pananaw sa panibagong pagkakataon. Mas marami na akong nararamdamang excitement kaysa nerbiyos ngayon. Handa na akong maglaro, handang lumabas at ipakita na mas mahusay na ako kumpara noong huli akong naglaro, ani ni James. Kaya ang mindset ko ngayon ay maging handa sa kung anuman ang harapin ko. Role, depensa, opensa at pagiging mabuting kakampi sa bago kong Summer League team. Talagang excited lang akong lumabas at maglaro.
Nakahanap si James ng ritmo noong nakaraang season kasama ang G League team ng Lakers at kapansin-pansin ang kanyang pagunlad habang tumatagal ang taon. Sa kasalukuyang lineup ng Lakers, may magandang pagkakataon siyang makakuha ng mas maraming minuto sa kanyang ikalawang taon sa liga, lalo na kung hindi na sila gagawa ng malalaking hakbang ngayong off-season. Mahalaga ang stint na ito sa Summer League para makita kung patuloy ba siyang umuunlad at kung handa na siyang maglaro ng mas mahalagang minuto sa regular na season ng NBA. Sa huling balita, ang NBA Summer League ay panahon para sa mga bagong draft na players na ipakita ang kanilang talento, pati na rin para sa mga rookies mula sa nakaraang taon na ipamalas ang kanilang mga pinaghirapan sa off-season. Isa rin itong pagkakataon para sa mga malalakas na highlight plays. Sa Summer League game ng Miami Heat laban sa Los Angeles Lakers noong linggo, nagpakawala si Kelly Ware ng isang dunk na maituturing na maagang kandidato para sa Dunk of the Summer. Ang dunk na ito ay nangyari sa ikalawang laro ng Heat sa California Classic. Habang nagmamaneho si Heat guard Javonte Cook, napansin niyang nasa malapit sa ring si Ware. Ibinato niya ang bola sa ere at sinalubong ito ni Ware para i-dunk sa ibabaw ni Lakers center Trey Jemison. Bagaman natalo ang Heat sa nasabing laro, nagtapos si Ware na may 12 puntos, 3 rebounds at isang block sa loob ng 28 minuto. Matapos ang isang matatag na rookie season, si Ware ay inaasahang gaganap ng mahalagang papel para sa Heat sa darating na season. Sa katunayan, iniulat na itinuring siyang untouchable sa mga trade talks kaugnay kay Kevin Durant. Si Ware ay pinili ng Heat bilang number 15 overall pick noong nakaraang taon sa NBA Draft. Naglaro siya ng 64 na laro bilang rookie, kasama na ang 36 na panimulang laro na may average na higit sa 22 minuto bawat laro. Ayon sa mga tala, si Ware ay may average na 9 na puntos, 7 rebounds at isang blocks habang may shooting splits na 55% mula sa field, 31% mula sa 3-point line at 68% mula sa free throw line. Napasama siya sa All-Rookie Second Team. Sa kanyang rookie season, naglaro rin siya ng 2 laro para sa Sioux Falls Skyforce, ang G League affiliate ng Heat. Sa 2 larong iyon, nagtala siya ng 18 puntos, 11 rebound, 3 assists, 2 steals at 3 blocks, habang may shooting percentages na 57% mula sa field, 33% mula sa 3-point range at 66% mula sa free throw. Sa pagtingin sa depth chart ng Miami Heat para sa susunod na season, may malaking posibilidad na magsimula si Kelly Ware sa front court kasama si Bam Adebayo. Ipinakita niya ang kanyang potensyal sa rookie season at Summer League, kaya't maaring pagkatiwalaan siyang maging starter. Kung hindi pa siya itatalaga bilang panimula, malamang na siya ang unang big man na ipapasok mula sa bench upang magbigay ng depensa, rebounding at enerhiya sa second unit. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?